Walang appointment ang mahigit 30,000 mga guro sa BARMM hanggang sa kasalukuyan. Ito ang binigyang diin ni Deputy Speaker Bay Intan Ampatuan sa ginanap na pagdinig ng Committee on Basic, Higher and Technical Education at Finance, Budget and Management Committee ng BTA Parliament ngayong araw. Ayon sa mambabatas, ginisa ng dalawang komite ang mga opisyal ng MBHTE upang bigyang linaw ang mga issue ng ministry. Ito hindi pa tayo nagre-reconcile with the Blue Ribbon, no? Because we are doing another track on the mandatory remittances under the BRC. Kung ibangga nyo yung data na ito, kami pa kayong masisilip, no? Pero hindi ako doon, hindi muna tayo magdidil doon kasi one by one we will discuss that. Pero the point is, itong taon, bakit niyo ako pinatay ng microphone? Sino nagpatay? Sino nagpatay? Secretariat? 15 taon, Mr. Chair. Ang isang taon may kaso ka na eh. This is gross negligence. Gross negligence, Mr. Chair. Kasi kung alam lang ng 30,000 teachers na ang posisyon nila ay existing, technically wala silang appointment. Dapat sila nang kumasok ang sino man ng may hawak nito. And I'm glad that the Human Resource Development is listening to us because she is the responsible person here, Mr. Chair. Sana nakikinig yung 30,000 teachers and non-teaching positions ng BARM kasi for your information, wala kayong appointment. As we speak right now, wala kayong appointment. At ang sabi ng abogado, matter of the BOL, may problema tayo sa appropriations. Bakit natin sinuswelduhan? Pero makatao, ang sagot ng MFBM, hindi pwedeng hindi swelduhan dahil nag-render ng services. Pero sa totoo lang, may problema. Isa lang ito sa problema, yung migration, na ang technically, walang position na nag-e-exist. Wala silang appointment. Yung mga teacher, kapatid mo, uncle mo, tita mo, mga teachers, kung alam lang nila na wala silang appointment, magwawala ang mga yun. Pero hindi alam ng mga tao, kawawa. And more than that, meron pa tayong issue about the remittances. Mr. Chair, 7 taon kong hinandle itong MSTE. And every year talagang yung frustrations ko, sabi ko, kawawa talaga yung mga bata. Yun na yung EDCOM ang nag-substantiate ng ang outcome natin because these are all administrative matters. Ang net impact niyan, ang net effect niyan ay doon sa education outcomes because if we cannot solve our own administrative issues, how can we solve the literacy, education outcomes? Maski yung appointment, hindi natin kayang gawain. Mr. Chair, I think we need to be very serious about this. We continue looking at the problems of the MBHD and we are glad that there's a new Deputy Minister. Sabi ko nga sa kanya nung nagkita kami sa airport, nung in-inform niya ako, sabi ko, good luck sa iyo. Mauna yung good luck kaysa congratulations. Mr. Chair, pagtulungan natin ito. But pagtulungan natin is resolve but at this time, dapat managot ang dapat managot. Thank you, Mr. Chair.